Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances, ngayong February 2026. Ayan, so this is a general reading. Maaari ka makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo or magpo-follow para mag-offer ng services. Mag-ingat kayo sa mga fake accounts, scammers po yan, nagpapanggap na Mr. Queen PH, okay? Okay, so let's see, Taurus, what is the energy? Kaperahan, money, career, finances for February 2026. Okay. Overall energy, possible challenge, opportunity, and the blessing. Ooh. Okay. Okay. Bottom of the deck, the King of Cups. I see an offer. Parang may magbibigay siya ng offer na, uy, Taurus, this is my offer. Business. This is my offer. Money. O, diba? Tanggapin nyo. This can also mean business partnership. I also see someone is very supportive of you, no? Pagdating sa mga pinupursue mo sa buhay, be it career or business or anumang source of income mo. Can be your partner. Oo. With the Four of Wands, this is a happy family, happy home life. Merong stability dito, no? Pagdating sa family nyo, sa mga resources nyo, everything is well provided, no? Maaring it's either ikaw yung provider sa family or meron kang partner na katuwang mo sa buhay. Oo, or nagpo-provide para sa'yo. You have the Two of Swords, the King of Swords, and the Fool. Meron kang major decision na gusto mong gawin. Either you want to start your own business or pwedeng lilipat ng trabaho or kailangan lumipat ng bahay or even mag-abroad, no? Na pinag-iisipan mo, lalo na kung may partner ka, parang iniisip nyo kung ito ba ay makakatulong, mas magiging maganda for your family. Pero kung single ka, kung ikaw ay nagbabalak na mag-abroad, niisip mo rin kung kung kaya mo ba na malayo sa mga mahal mo sa buhay. Kasi for you, yung iba sa inyo ang hirap, mahirap mawalay sa mahal sa buhay. Kaya kung kayang tumira with your family na malapit sa workplace, like ililipat mo yung family mo malapit sa workplace, gagawin mo. Or home base, gagawin mo. Okay, overall energy, Nine of Cups. Some of you are happy sa inyong trabaho, finances, career. Meron kayong na-achieve na goal for your finances or ma-achieve na goal ngayong February. Parang kumbaga kumota ka na, ganon. Kota ka na. Oo. Or maabot mo yung kota mo for February, especially if you are in sales. Now, your challenge is the Four of Pentacles. So, minsan kasi, parang laging, parang iniisip natin, there's always lacking. Yung parang, never enough. Parang ganon. Alam niyo yung ganda? Never enough. Never. Kumanta. Na may minsan nagpapanik tayo na, ay, parang may kulang. Parang, hindi pa to kulang. Halimbawa, magsiset ka ng goal mo. Gusto ko ganito yung income ko for this month. Tapos, na-achieve mo na. Tapos parang isip mo, ay, baka pwede pa to itaas. Oo. So, alam mo yun, parang, ikaw rin yung nagkikreate ng pressure sa sarili mo. I mean, okay din naman yun na na-reach mo yung goals mo and gusto mong lagpasan pa yon. But, sometimes, if kung makaka-apekto na yon sa'yo sa mental health mo, kasi minsan nagkakaroon tayo ng anxiety dahil parang, may pressure kasi nga gusto mo dapat mas mataas ulit. So, kung ano lang yung kaya mo, pag na-hit mo na yung target mo, di mag-relax ka na. 'Di ba? King of Pentacles, that is your opportunity. You have leadership role, leadership qualities. Andyan ka na sa pwesto na yan. May maintain mo na lang. 'Di ba?
Mm. Some of you, ano talaga, magaling kayo pagdating sa pag-handle ng pera. Pagpapalago ng pera. So, yung iba sa inyo, maaring nagsa-start kayo ng mag-business o kaya kung may business na kayo, dinadagdagan nyo pa yung business nyo. Parang pinapaikot nyo. Now, with the tower, may wrecking ball. This reminds me yung kanta ni Miley Cyrus. I came in like a wrecking ball. Siguro, Taurus, magaling kayong kumanta kasi napapakanta ako sa reading nyo. Anyway, the tower, this is about, yung term kasi na destroying, parang ang nega, no? Destroying something, or releasing something, or crushing, crushing something. Tower moment, yung iba natatakot dyan, but, ano kasi, may mga bagay na kailangan ng sirain, kasi hindi na siya matatag. You get my point? Para siyang, lagi kong ginagawang example, yung mga buildings na matatanda na, like mga 50 years old or more na building. Number one, may safety issues na yan. Hindi na yan safe na tirahan or gamitin. So, anytime, yan ay guguho. 'Di ba? So, yung iba, kinokondemn talaga yan. Tsaka talagang sinisira talaga siya. Oo. Para matayuan ng bago. So, I think that is the blessing for you. Na merong nag-exist or nag-exist sa'yo na parang something na, kailangan ng palitan. Kailangan mo ng palitan yan kasi hindi na siya safe. Parang ganun. Oh, just take what resonates kung ano man yan. Or, merong mawawala sa'yo. Pero, mas maganda yung kapalit. Pwedeng trabaho or career na mawawala, pero ang kapalit, mas maganda. 'Di ba? Balance. So, importante rin na nababalanse mo yung oras, panahon mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo, yung mga importanteng bagay sa'yo. Caution, pag-iingat, pinag-iingat ka kung paano mo i-handle yung finances mo and even yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Make sure nakakampi mo sila. Kasi meron mga hidden enemies. Restriction. So, etong restriction na to, pag may mga bagay na hindi binibigay sa'yo, ibig sabihin, hindi pa yon makakabuti sa'yo. Or, merong mas magandang opportunity. Kumbaga, see it on a different perspective na hindi porket hindi mo nakukuha yung gusto mo, magtatampo ka na. Kasi nga, meron kang blessing in disguise na mas maganda pala na hindi mo nakuha yung gusto mo kasi merong mas maganda na ibibigay sa'yo. Okay? Diba, success. You are going to experience success in your career, business, finances. And then also, ka rin, marami nag-a-admire sa'yo. Oo. Maaring ina-admire ka for your beauty, for your looks, or the way you present yourself, no? Very presentable. And even yung performance mo sa work, sa career mo. Yan, work, achievement, success. Dumobble success ka na dito. And then, older woman. So, you may be dealing with or having a relationship with an older woman. So, this can be yung matriarch sa family. Like your mother, your grandma, or someone like a parang boss. This can be a boss. Okay, let's see ano pa. For Taurus, February 2026. Budget planning. Create a realistic budget. Totoo. Kasi minsan nagbabudget tayo sa isip natin Tapos biglang, oops, nakalimutan mo. Hindi mo pala naisama sa isip mo yung budget na yon. So, maganda na isusulat mo talaga. Ipaplano mo kung paano mo isi-spend yung pera at paano mo rin isi-save. Dapat hindi lang spending, saving din. And also, you will set financial goals moving forward na pwedeng ngayong February mo siya sisimulan. Self-discipline, yes, number 1. Meron dapat disiplina sa sarili. So, I think yung some of you, mas magiging disiplinado kayo sa pag-handle ng finances nyo. Pag hindi naman kailangan, hindi nyo gagastusin. And also, kapag kailangan magtatabi ka ng pera. That's part of your financial goals.
Meron kang matapos na na sinet na goal mo for your savings. Stay grounded and welcome the new knowledge and perspective coming to you. Yan, staying grounded. Na alam mo sa sarili mo na hindi naman laging nasa taas tayo. Meron at merong challenges. And lahat ng challenges na yon, meron siyang kasamang lesson na makakatulong sa atin na next time, alam na natin yung gagawin natin. 'Di ba? Pay attention to your dream time. Messages of guidance are drifting in. Yes. So, yung dream time mo, meron kang mga importanteng mga messages na maaalala doon. Kaya kapag gising mo sa umaga, isulat mo agad kung ano yung mga panaginip mo. Kasi baka meron dong importanteng mensahe para sa iyo ang universe pagdating sa mga plano mo. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.